Amen. God bless you po sa ating beloved co-preacher, Brother Paul. Tayo po yung manalangin, mga minamahal. Taas po natin ating makamay. Opo, dakilat mapagpalam ang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa pangunang panalangin po aming ginagalma, Pastor and Time Prophet, Lord God, maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na yung balgawain na tapos na tigil sa pagkilos mo sa aming kalgitnaan. Sa iyong Santong Espiritu nagbigalak sa mga puso at bagong lahat kami nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, bakasal, kabagan makamit, patawari, lubos-labis kami nagsisi sa aking mga labi, Lord God. Ikaw po maglagay, makatagad na magpigkas kasi ikaw aking nasahan, buksang pang-unawa, kaisipan na bawat napikinig at patuloy kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, and we bind the power of darkness, unbelief and doubt. Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus I pray. Amen and amen. Unang tigit sa lahat, ang pinakamatas na pagpupurit, pasalamat, kaluwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Evangelist Joel de Almeida, the end-time prophet of our loving God, and to the whole Almeida family, at patuloy pong ating pag-alala kailanman. Hindi po natin malimutan mga turo, aral na iniwan ng ating beloved Arbestan Pastor, our beloved Mama Dear, at magandang hapon sa inyo lahat, sa lahat po ng ating pinagpalang mga baguhan, especially po sa lahat po ng ating pinagpalang viewers sa ating live webcast, especially sa ating po beloved Ted, beloved Minister Luke, sa ating beloved Minister Pods, beloved Tin, sa kala po mga mahal sa buhay dyan po sa dakon ng USA. Purihin ang ating pinakamalapit Jesucristo. Ating tatalakayin, pamagatan nating the only property. The only property sa Tagalog ng only ay tangi, mga minamahal, o iisa. Tanging pag-aari o ari-arian. The only property. Basahin po natin ating teksto. Kindly read at the same time. Dalawa po nating mga verses. Kindly po sa ating beloved Bible readers. The book of Job, chapter 1, verse 21. And said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. The book of Genesis chapter 2, verse 7. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. God bless you po. Kindness Tagalog. Dito po sa Job Kapitulo 1, versikulo 21. At sinabi niya, hubad akong lumaban sa bahay bata ng aking ina, at hubad ding babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Dito po maminamahal sa Genesis, Kapitulo 2, ang talata po 7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa. At hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Jesucristo, ang ating Diyos na mabait sa langit, ang magpala ng kanyang banal na salita. The only property. Pag sinabing property, mga minamahal sa sanlibutan, ito ang hangad ng marami. Magkaroon ng ari-arian, mapadami ang kanilang negosyo, mapaulad ang kanilang property, hindi lamang sa kanilang pangailangang sarili, mga minamahal. Ang tinutukoy ko yung mga parents, ito'y inihahanda rin naman nila para sa iiwanan nila sa kanilang mamahal sa buhay at mamanahin naman ang susunod na lahi nila, mga minamahal. Pero sa banal na kasulatan, meron lamang tanging pag-aari, mga minamahal, o tanging ari-arian na dapat pahalagahan ng sino mang tao. Hindi pinag-uusapan kung siya'y mayaman o siya'y mahirap, ano ang kanyang kalagayan, but there's only one property na dapat bigyan ng kahalagahan. Kaya sinabi ni Job, mga minamahal, siya'y lumabas ng hubad, mga minamahal, mula sa sinapupunan ng kanyang magulang, babalik din siya ng hubad. Dahil Panginoon na nagbibigay, ang mahal na Panginoon din naman ang mag-aalis. Ang ibig sabihin nito, mga minamahal, ang isang tao isisilang. Wala siyang dalang anuman, mga minamahal. At pagkatapos na ng kanyang buhay, muli siyang babalik sa alabok na kanyang pinanggalingan na wala rin din siyang dadaling anuman.
Nang ibig sabihin, anuman ang kanyang napundar, mga minamahal, hindi niya ito pakikinabangan. Hindi niya madadala saan man gusto na kanyang puntahan o sa kanyang lugar na pupuntahan. At yung kanyang naipundar, mga minamahal, maaaring dalawang bagay ang mangyari. Pag wala na ang buhay ng tao, mga minamahal, sa kanyang pagpupundar, marahil siya ay hahangaan. Sasabihin ng mga kaibigan, ang kaibigan nating ito, ang taong ito, siya'y masikap sa kanyang buhay. Mula sa kahirapan na palago niya ang kanyang ari-arian na palawak niya, meron siyang iiwanan sa kanyang mahal sa buhay. Maaring siya'y pupurihin, mga minamahal. Amen? At maaring mga ilang araw siya'y maaalala, siya'y iiyakan. Subalit lilipas ang panahon, siya rin naman ay malilimutan. Yung kanyang ari-arian, mga minamahal, dalawang lugar ang paputunguhan. Maaring ito ay may bigay sa charity kung magiging magmagandang loob yung kanyang mga labas o ito ay pag-aawayan ng kanyang mga iniwang kamag-anak, mga minamahal. Sa madalit salita, ang buhay ng tao, meron siya sa kanyang sarili na sinasabing property. Darating ang panahon, malilimutan at ang taong wala na ay hindi na maaalala pa kailanman. Sabi ng Henesis, Kabanatang 2, ang talata ay 7, nilalang ng Panginoong Diyos ang taong sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong at hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Ito palang tinatawag na only property, mga minamahal. Yung hininga ng Diyos na ibinigay sa atin, kaya tinawag tayong kaluluwang may buhay. Dahil ang tao nilikha ng Diyos, hindi kagaya ng pagkalikha ng maraming bagay sa daigdig. In a split of a second, at twinkle of an eye, nagkaroon ng halaman, nagkaroon ng hayop, at marami bang iba. Subalit ang tao nilikha ng Diyos sa proseso. Sabi ng ating nabasa, mula sa alabok ng lupa, kinuha ng mahal na Panginoon, at ito'y nilikha na anyong tao, at pagkatapos mula sa nostril, hiningihan ang tinatawag na breath of life. Kaya ang tao, tanging nilikha ng Diyos na tinatawag na kaluluwang may buhay, meron siyang kaluluwa. Yun ang ating pagkakaiba, mga minamahal. At ang tinatawag na only property, ang tanging ari-arian ng tao na madadala niya pagkatapos ng kanyang buhay sa daigdig na ito ay yung kanyang kaluluwa. Yun lang ang tanging niyang madadala, mga minamahal. Yung kanyang inipon, yung kanyang ari-arian, yung kanyang pinahalagahan, kung saan siya naging tanyag at nakilala, walang magiging pakinabang sa kanya, mga minamahal. Ang tanging pakikinabangan ay yung kanyang kaluluwa. Yun ang kanyang only property, ang tanging ari-arian na tinatawag na kaluluwa ng tao, kaya ang tao'y tinatawag na kaluluwang may buhay o living soul. Dahil ang hiningi ng Diyos ang nagbigay nito sa kanya. At kapag ang tao'y namatay, yung kanyang diwa, yung kanyang espiritu ay babalik sa Diyos. Ang matitira sa kanya, mga minamahal, ay yung kanyang kaluluwa. At ito ang may lugar na patutunguhan. Sa Banal na Kasulatan, dalawa lang ang patutunguhan ng kaluluwa, mga minamahal. Kaya sabi ng Banal na Kasulatan, gayon na lamang minahal ng Diyos ang kanyang pagkahirang sa atin. Bakit? Dahil dalawa lang lugar ang patutunguhan ng tao. Saan pupunta ang kaluluwa ng tao na tangi niyang pag-aari na dadalhin niya pagkatapos ng kanyang buhay sa daigdig na ito? Basahin po natin. Kindly. First Thessalonians chapter 1 verse 4. Knowing, brethren, beloved, your election of God. Luke chapter 16 verses 24 and 25. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue. For I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime received thy good things, and likewise Lazarus evil things, but now he is comforted, and thou art tormented. Dito po sa aklat ng Unang Tesalonica, Kapitulo 1, ang talata ay 4. Yamang aming nalalaman, mga kapatid, na minamahal ng Diyos, ang pagkahirang sa inyo. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 16, ang talata ay 24, 25. At siya ay sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin.
At suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Datapwat sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay, at si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Datapwat ngayon ay inaaliw siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang kasaysayan ni Lazaro at ng mayaman, mga minamahal, ay paulit-ulit na ipapangaral. Sapagkat dito natin mauunawaan na meron pala tayong tanging pag-aaring, tangi rin nating madadala pagkatapos ng ating buhay sa daigdig na ito. Ang sabi ng 1 Thessalonians chapter 1 verse 4, minahal ng Diyos ang pagkahirang sa atin. Bakit ito nasulat, mga minamahal? Bakit gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos nang tayo'y hinirang ng ating mahal na Panginoon? Kagaya ng aking nasabi, dahil hindi tayo basta nilikha lamang ng ating Diyos. Ang iniligay sa atin para magkaroon tayo ng buhay, tawaging kaluwang may buhay, ay hininga mismo ng Diyos. Yung diwa ng Diyos, yung Espiritu mismo ng Diyos, ang ibinigay sa atin, mga minamahal. Ito'y nanggaling sa Diyos. Kaya ang bawat tao ay nagkaroon ng buhay. Kaya sinasabing minahal ng Diyos ang pagkahirang sa atin. Pero ang tanong, mga minamahal, minahal ba ng tao ang pagkahirang sa kanya ng Diyos? Yun ang tanong, mga minamahal. Dahil kung ang tao inilikha lamang kagaya ng hayop, mga minamahal, wala po tayong rules and regulation, mga minamahal. Pero mabilis tayong turuan, mga minamahal. Yung mga alaga ko, mga minamahal, nakakaintindihan kami. Pag binuksan ko yung gate, yung isa kong alaga, si Creamy, pag binuksan ko yung gate, yung ulang pagbukas ng gate, tumakbo siya, mga minamahal. Hirap na hirap akong hulihin, kahit nung nasa ibang bansa kami, nag-alaga, dahil maliit sila sa gawain, iniwanan na lang, mga minamahal. Ibig sabihin, kung siya'y mawawala siya, pero pagdating nila ng gabi, nandun pa rin. Alam pa rin yung bahay na uuwian niya. Pero sa panahon ko na, sabi ko doon sa alaga ko, Creamy, nakita mo yung palaboy-laboy na aso dyan? Kasi may palaboy-laboy na aso doon sa amin, mga minamahal. Ang ginagawa ko, binibigyan ko ng tubig, binibigyan ko ng pagkain, yung dog food ng aking mga alaga, binibigay ko rin. Nagawa ko yun, magiging sample pala kay Creamy. Creamy, nakita mo yung aso na yan? Pag lumayas ka dito at hahabulin pa kita, kailanman huwag ka nang babalik. Ganyan ang magiging kalagayan mo. Kung may magpapakain sa'yo, kakain ka. Pag wala, ganyan ang magiging itsura mo. Nakatingin lang si Creamy, mga minamahal, ginawa ko, binuksan ko yung gate, labas na. Pag lumayas ka, huwag ka nang babalik. Pag hindi ka lumayas, dito ka, aalagaan kita, ako ang amo mo. Isang beses ko lang sinabi, mga minamahal, isang beses ko lang sinabi. Lumipas na ang panahon, taon na, mga minamahal, taon na. Nangyari yung kasi before pandemic. Ngayon, taon na. Pag binuksan ko yung gate, mga minamahal, doon lang siya sa gate. Doon lang sa loob lang. Sabi, Creamy, mag-sunbathing ka na. May araw eh. Mag-sunbathing ka na, lalabas siya doon, upo siya roon, magpa-araw siya. Pag mainita na siya, papasok siya sa loob. Hindi na siya tatakbo sa labas, mga minamahal. Isang salita lang. Alagang aso ko yun, mga minamahal. 3 yung alaga ko, isa lang yun. Isa pa lang yun, mga minamahal. Yun naman isa kong alaga, si Ranger, mga minamahal. Pag yun nakawala, lahat, kasi kinakailangan bigyan mo siya palagi ng gulay. Vegetarian siya. Ang paborito niya, yung alukbati, at saka yung isa pang madulas, mga minamahal. Saluyot, yun ang paborito niya. Pag sumigaw niya, titinan ko, boss, gulay, kakahul siya, kailangan bumili ako, yung kasi ang pagkain niya, mga minamahal. Pag nakalimutan kong bigyan siya noon, ang mangyayari, mga minamahal, kakainin niya lahat ng gusto niyang kainin doon. Ibig sabihin, sisirain niya, pati yung sapatos ko, yung tsinelas ko. Pero may isip pa rin. Pagdating ko sa bahay, wasak-wasak na, sino ang gumawa nito? Papasok sa loob ng kulungan, ibibigay niya yung kanyang puwet sa akin, nakaganon, pero yung kanyang nguso, nakatabon yung dalawa niyang kamay. Dahil alam niya, yung nguso ang papaluin ko, mga minamahal. Yun ay mga hayop na ating inaalagaan, pero meron silang IQ, even a little, mga minamahal, meron sila. In just one command na unawaan nila, mga minamahal. Pero ang tao, naubos na ang panahon mo. Naubos na. Tumanda ka na't lahat, pumuti na ang buhok mo. Mahirap talagang turuan, mga minamahal. Hindi ba?
Pero sabi ng ating nabasa, minahal ng Diyos ang pagkahirang sa atin. Kaya nung tayo likhain ng Diyos, hindi gaya lamang ng hayop, hindi gaya lamang ng halaman, niligyan tayo ng hinangan ng buhay at tawaging kaluluwang may buhay dahil ang anyo natin ay kagaya ng anyo ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Tinawag tayong peculiar people, a holy nation sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dahil sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, our only property is our soul. Yan ang tangi nating kayamanan. Yan ang tangi nating pag-aari, mga minamahal, na pwede nating dalhin pagkatapos ng ating buhay sa daigdig na ito. Kaya ang kasaysayan ni Lazaro at mayaman, paulit-ulit na ipapangaral, ano man ang ating maging titulo, papasok pa rin siya, mga minamahal. Si Lazaro ay mahirap para sa mga baguhan nating narito. Siya ay mahirap lamang. Pag binasa natin ang kabuuan, hindi siya nanalangin, Panginoon, pagalingin mo ang aking sugat. Dahil marami siyang sore, marami siyang sugat. Pero wala tayong nabasang sinabi niyang, Panginoon, pagalingin mo ang aking sugat. Wala siyang tahanan, mga minamahal. Wala siyang tahanan. Walang mag-aalaga sa kanya, walang magdadala sa kanya sa hospital. Nasaan siya, mga minamahal? Naroon lamang sa gate ng isang taong mayaman. Kakain siya kung ang mayaman ay magkaroon ng tira at ibibigay sa kanya. Kung hindi siya bibigyan, wala siyang kakainin, mga minamahal. Pero kailanman, hindi niya sinabing, Panginoon, para ako'y mabusog, bigyan mo ako ng aking hanap buhay at ako'y makakain ng gusto kong pagkain. Walang nakasulat sa banal na kasulatan. Ang sabi, si Lazaro ay nanatiling nasa karamdaman, wala siyang pabor na nakuha sa mahal na Panginoon. Samantalang ang mayaman, sabi ng banal na kasulatan, masagana ang kanyang buhay. Gaano kasagana, mga minamahal, nasa kanyang lahat ng pag-aari. Pag binasa natin ang banal na kasulatan, wala na siyang hahanapin pa, mga minamahal, pero may kulang sa buhay niya. Yung kanyang kaluluwa, hindi niya naihanda pagdating ng tinatawag na pagbawi ng Diyos sa hiningang pinahiram niya. Kaya dumating ang panahon, sabi ng banal na kasulatan, ang mayaman at ang mahirap na si Lazaro ay parehong namatay, mga minamahal. Kaya sinasabing death is an equalizer. Yun daw kamatayan, mga minamahal, ito mga minamahal ay magdadala sa pagkapantay-pantay, mga minamahal. Mayaman ka, mahirap ka, hindi mo matatanggihan ang kamatayan. Sabi ng banal na kasulatan, no one can escape death except God comes before that time. Bago pa dumating ang kamatayan, dumating ang Panginoon, doon mo lamang ito matatakasan. Pero pag hindi dumating sa iyo ang mahal na Panginoon, hindi mo matatakasan. Pero kung dumating na ang kamatayan, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, death is a determinator of our destiny. Eternal destiny. Ang kamatayan, ang tinatawag na magsasabi sa atin, saan ang ating walang hanggang kalalagyan o kapupuntahan, mga minamahal. Dahil ang kamatayan ay totoo. Sabi ng banal na kasulatan, pareho silang namatay. Dumating na sila sa tinatawag na equalizer, mga minamahal. Pantay na ang kanilang kalagayan. Pero pagkatapos ng kamatayan, doon nagkaiba ang kanilang kalagayan. Sabi ng ating nabasa, nakita ng mayaman ang kanyang sarili, bakit siya nasa lugar ng pagdurusa? At sa lugar ng pagdurusa, mga minamahal, wala siyang comfort. Hindi niya nadala ang aircon, hindi niya nadala ang kanyang pagkain masarap, ang kanyang damit, ang kanyang mga alila. Hindi niya nadala. Ang tanging kayamanang nadala niya na pag-aari, yung kanyang kaluluwa, saan niya nakita? Sa lugar ng pagdurusa. At si Lazaro ay namatay din naman, mga minamahal. Pagkamatay ni Lazaro, meron siyang naiwan. Ang property ni Lazaro, yung kanyang sugat. Maaring yun ay ketong, kung ano pang karamdaman sa katawan, mga minamahal, yung kanyang kahirapan na iwanan niya. Subalit, ang nadala niya, na tanging property niya, yung kanyang kaluluwa, sabi ng banal na kasulatan, si Lazaro naman ngayon, ay nasa piling, sa sinapupunan ni Abraham, doon ay inaaliw siya. Hindi niya na mararanasan pa ang naranasan niyang hirap sa lupa. Kaya sabi ng verse 25, mga minamahal, datapwat sinabi ni Abraham, alalahanin mo, na ikaw ay tumanggap ng iyong mabuting bagay sa iyong pamumuhay at si Lazaro gayon din, paraan, sa masamang paraan ay masamang bagay. Datapat ngayon, inaaliw siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. Doon nagkaroon ang tinatawag, mga minamahal, na total separation. Hindi na pwedeng sabihin ng mayaman, Lazaro, pupunta ka rito. Yun ang kanyang longing, yun ang kanyang desire. Pero sabi ng banal na kasulatan, ang nasa langit kailanman
ay hindi na pwedeng pumunta pa sa impyerno para tulungan ang nasa impyerno at ang nasa impyerno ay hindi na pwede pang pumunta sa langit, mga minamahal. Yun ang nakalagay sa banal na kasulatan. Sabi ng verse 26, mga minamahal. Kaya sabi ng banal na kasulatan, minahal ng Diyos ang pagkahirang sa atin. Bakit? Dahil ayaw ng Diyos na pagdating ng kamatayan at pagpikit ng ating mata sa lupang ito, hindi natin mabibitbit sa magandang lugar yung tangi nating pag-aari ang ating kaluluwa. Ang gusto ng mahal na Panginoon, nilikha tayo ng maayos, pagpikit natin sa lupa, maayos ang lugar na ating patutunguhan, walang iba, ang langit na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, bakit ang kaluluwa ng tao ay nagdurusa, mga minamahal? Amen? Bakit nagdurusa? Ang tanong, mga minamahal, masama ba ang yumaman? Kagaya ngayon, nasa oportunidad ang tao, mga minamahal. Sinasabi nilang we are going to a zero level. Meaning to say, mga minamahal, that is the time para maitaas yung ating economy. So kung merong pagkakataon, mag-put up ng negosyo, mga minamahal. Amen? May pagkakataon ka, pumunta ka sa ibang bansa. Kung nasa iyong pagkakataon, mga minamahal, dahil papunta tayo sa zero level, ibig sabihin, ito ang pagluwag, mga minamahal, panahon para ma-uplift yung ating economy. Pero ang tanong, masama bang yumaman, mga minamahal? Basahin po natin. First book of Timothy, chapter 6, verse 9 and verse 10. But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown man in destruction and perdition. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. The book of Ecclesiastes, chapter 5, verse 9. Verse 19. Every man also to whom God hath given riches and wealth, and hath given him power to eat thereof, and to take his portion, and to rejoice in his labor. This is the gift of God. Unang Timoteo Kapitulo 6, versikulo 9 at 10. Darabot ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahulog sa tukso at sa siglo ng marami mga pitang hangal ay nakasasama na siyang naguhulog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ng kanilang sarili ng maraming makalumbayan. Dito po sa Ecclesiastes Kapitulo 5, versikulo 19, maminamahal. Bawat tao rin naman ay binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari at binigyan ng kapangyarihan na kumain niyaon at kumuha ng kanyang bahagi at magalak sa kanyang gawa. Ito'y kaloob ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Balik tayo sa ating tanong. Masama bang yumaman, mga minamahal? Ito ba'y magpapahamak ng ating kaluluwa? Aanin pa natin ang bagay na meron tayo kung magpapahamak pala ng ating kaluluwa. Ang sagot ay nasa banal na kasulatan sa tanong na masama bang yumaman. Hindi po masama, mga minamahal. Pero depende, paano mo itrato, paano mo itreat, mga minamahal, ang kayamanang meron ka. Saan ba galing ang kayamanan? Sabi ng Ecclesiastes chapter 5, verse 19, bawat tao rin naman ay binigyan ng Diyos ng kayamanan at mga pag-aari. Ang tanong, masama bang yumaman? Ang sabi, ang bawat tao ay binigyan ng Diyos ng kayamanan at pag-aari. Masama bang yumaman? Ano ang sagot? Sagot. Masama bang yumaman? Lakasan nyo, kasi mamaya magbubuhos ng kayamanan ng mahal na Panginoon. Pag maling sagot nyo, walang ibibigay sa inyo. Sabi nyo, hindi. Tama yan. Dahil sabi ng ating nabasa, ang bawat tao ay binigyan ng Diyos ng kayamanan at pag-aari. So meron kang property, sabi, ibinigay ng Diyos sa iyo yan. Maliwanag na kasulat sa Ecclesiastes chapter 5, verse 19. At binigyan ng kapangyarihan na kumain niyaon at kumuha ng kanyang bahagi. Hindi pala natapos doon, mga minamahal. Sabi yung ibinigay na kayamanan ng Diyos sa iyo at pag-aari, binigyan ka ng karapatan na kumuha ng ano?
hindi mo kukunin lahat. Sabi, kumuha ka lang ng iyong bahagi. Sa madalit salita, yung parting para sa'yo, yun ang kukunin mo. Merong parting para sa mahal na Panginoon. There's a portion for God and there's a portion for you. Yun lang ang kukunin mo. Ang sabi, may karapatan ka na kumain yan. Kaya sabi ng last place, mga minamahal, magalak sa kanyang gawa, ito'y kaloob ng Diyos. Bigay pala yan sa iyo ng Diyos. Magalak ka, mga minamahal. Pero ang pagkakamali ng tao, mga minamahal, kinuha niya ang lahat ng bahagi para sa kanya. Wala siyang iniwang bahagi para sa mahal na Panginoon. Ang nangyari, inibig ng tao, mga minamahal, ang kayamanan, hindi yung nagbigay ng kayamanan. Kaya nilagyan natin ito ng supporting verse, 1 Timothy chapter 6, verse 9. Sabi, ang nagnanasang yumaman, saan nahulog? Sa tukso, nasilo ng maraming pitang hangal, naglubog sa mga tao, sa kapamakan at kamatayan. Naintindihan natin yon. Kasi nagkamali ang tao, mga minamahal. Ngayon nga, may mga komersyal buhayin ng mga patay. Sabi ng komersyal, sabi nung patay, tinawag na, Mr. De La Cruz, ang sabi, boboto ako. O 3 taon ka ng patay sabi, boboto daw ako. Ayan mga komersyal ngayon, mga minamahal, hindi ba? Napakaraming komersyal. Kasi ginamit nga ng tao ang kayamanan sa maling paraan, mga minamahal. Samantala, ang sabi ng mahal na Panginoon, ibinigyan kita ng kayamanan, binigyan kita ng pag-aari, kumain ka at magalak, kunin mo lang ang iyong bahagi. Naintindihan natin, ang ginawa ng tao, nagnasya siyang yumaman. Ang ibig sabihin, higit pa sa nararapat, kumuha siya. Saan siya napunta? Sa tinatawag na tukso, sa tinatawag na silo, maraming pitang hangal, nalubog, mga minamahal sa kapamakan, at kamatayan. Kaya yung kanyang kaluluwa, mga minamahal, yun lang ang nadala niya. Dahil yun lang naman talaga ang madadala ng tao, yun ang kanyang only property, tanging pag-aaring madadala. Yung sinamsam niya, hindi niya madadala, mga minamahal. Wala namang pinag-iba yan sa cellphone. Lahat ng may cellphone, taas ang kamay. Magsabi ng praise the Lord. So, magdadrive ka, may kakatok sa'yo. Sir, pangkain lang po. Pero may cellphone Yung cellphone na kumakatok pa sa'yo, high-end. Mas walang sinabi yung cellphone ko, mga minamahal. Yung cellphone ko, lagyan mo ng dito SIM, hindi ka makakall. Kasi masyadong mababa, mga minamahal, masyadong mababa Kila kayo, yung mataas, yun ang makikita mo. Sa bangketa, makita mo yung mga tao dyan, Nasa bangketa yan, pag gabi na matutulog, nag-cellphone, mga minamahal. Mga high-end yung kanilang cellphone. Kayo rin, meron kayong cellphone. Diba? Yung cellphone, binigay yan ng mahal na Panginoon for easy communication. Hindi ba? Para ma-reach natin, mga minamahal, halimbawa, meron kayong bunga. Sister, brother, nasaan ka na? Nandito, dito ka lang dadaan. Pagdating mo sa 7-Eleven, pumara ka dyan, may mga nagpapatawid dyan, papunta sa hagdan ng mataas, yan na yan. Hindi ba? Pero pag ongoing ang service, yung cellphone nyo, mga minamahal, pinanood nyo NBA. Kasi kanina, naglakad ako dyan Napanood ko. Nanonood ng NBA. Yung iba, ano ba yung laro ngayon? Yung usong laro? GML? Alam na alam nyo. ML. Di ba? Ongoing ang service, mga minamahal, ongoing ang service. Anong pabor ngayon mahingi natin sa mahal na Panginoon? Ganon din ang kayamanan. Ang cellphone, kayamanan, mga minamahal, at marami pang iba. Sabi, pinagkaloob sa iyo ng Diyos para magalak ka, kumain ka, gamitin mo sa pangailangan mo. Pero wag mong kukunin ang bahaging para sa Panginoon. Pag nasa gawain na tayo, lahat ng ating oras na yan ang mahal na Panginoon. Ihahandog na natin ang ating sarili para yung ating kaluluwa na tanging nating pag-aari, ma-preserve natin. Kung ngayon na tumulog ang pakakak, mga minamahal, tayo'y handang sumalubong sa ating pinakamamahal na Peso Kristo. At kung sakaling pumulupot naman ang tali ng pagsubok, mga minamahal, hindi tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Dahil nakaredy tayo. Pine-preserve natin yung ating kaluluwa, ginagawa nating malinis at handa sa harap ng ating pinakamamahal na Peso Kristo. Merong tinatawag na snare and cord of the wicked, mga minamahal. Natalakay na natin yan, di ba? Snare and cord of the wicked. Ibig sabihin, silo
at tali ng masama. Anytime pumapalupot, mga minamahal. Kaya sabi ni Haring David, ako ay nagmadaling gawin ang kalooban ng Diyos sapagkat pumupulupot sa akin ang silo at tali ng kasamaan. Kaya kapag naging makupad ang Kristiyano sa paggawa sa kalooban ng Diyos, nasa bahay-sambahan na tayo, mga minamahal, mas gusto nating maglaro ng NBA, GML, kung ano-ano pa, mga minamahal, kinukuha pa natin yung bahaging para sa Panginoon. Samantalang bahagi yung para sa mahal na Panginoon, gusto ng mahal na Panginoon, magbuhos ng kanyang presensya, isa ka sa makadadama, sa matamis at banal na presensya ng ating wala pero isa ka sa luluha at pag-uwi mo, isa ka sa pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun sana ang magandang plano ng Diyos, mga minamahal, at nakareserve ang ating mga kaluluwa. Nakareserve. Dahil sa ating pag-uwi, mga minamahal, hindi natin alam kung ano mangyayari. Kagaya nung nangyari sa akin. Na-drive ako papuntang Marilao, mga minamahal. Siningitan ako, mga minamahal, ng isang biyos na kulay gray. Andito na ako sa shoulder, mga minamahal, dahil napaka-traffic, dahil may nagbungguan doon sa harapan. May nagbungguan sa harapan, ha? So pinilit ko dito ako sa shoulder, andun ako sa gilid ng napakalaking 16-wheeler, mga minamahal. Pag gilid ko ron, siyempre, o-overtaken ko yung 16-wheeler, meron namang nag-cut sa akin na gray na biyos. Pag-cut niya, mga minamahal, sa isip-isip ko, sige, mauna ka na. Pero sa bahay pa lang, iba ng pakiramdam ko. Kaya during travel, siyempre, grabe, lagi tayo nakapag-unayan sa mga pero pinalampas ko siya. Paglampas niya, siya ang kilalagad ng truck, mga minamahal. Parang laruan lang yung sinasabing matchback na laruan. Parang gano'n lang siya, kinalad ka lang siya ng truck. Kita mo kung paano nasisira yung sa kanya, unti-unti yung driver nasa loob, mga minamahal. Yan ang sinasabing snare and cord of the wicked. Anytime darating, mga minamahal. Pero kapag mabilis tayong gawin ang kalooban ng Diyos, nakareceive ang ating kaluluwa, pinag-iingatan tayo ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, at maglalaya ako ng bayang kapalit mo, hindi ka mapapahamak, ang bayang kapalit mo, ang siyang mapapahamak. Nasa banal na kasulatan yan. Nangyari yan, Miyerkules, mga minamahal. Kaya ako inulit kasi naputol yung aking patutuo. Pagdating ng Friday, mga minamahal, going to NLEX, tollgate, mga minamahal, sa Mindanao, dyan, siksikan dyan, mga minamahal. Yung right lane, yan ay patungong Valenzuela, diretso. Pero ginagamit yan ng mga motorista dahil bigla kang kakabig pakaliwa doon sa intersection dahil minsan may mga nagtatraffic, minsan may stoplight, minsan wala. Siksikan kayo ron. Dito ako sa second lane, pero bubuelo ako papunta doon sa third lane, sa right side, mga minamahal. Ginit-git ako na naman ng isang truck. Wala na ako mapupunta kasi uunahan niya ako. Pero ang problema, mga minamahal, konti na lang ang pagitan namin. Biyernes naman ito, ha? Konti lang ang pagitan namin, napahallelujah, praise the Lord ako. Ang magagawa ko, hindi ako pwede pumunta sa kaliwa dahil babanggain ko naman yung isang truck pa rin. Nasa pagitan ako ng dalawang truck. Ang ginawa ko, huminto ako, sumigay ako ng malakas na praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Isipin niyo, mga minamahal, merong taong grasa, yung bubuelong truck, para ako'y magitgit, mga minamahal, tumayo sa harapan niya, sumigaw na malakas, stop! Sabi ko sa sweetheart ko, tsaka sa kasama ko, saan nanggaling yung taong grasa? Kaya biglang preno yung truck, gumanon siya, mga minamahal. Yun naman ang pagkataon ko, iniwan ko siya, at saka ako bumuelo. Yun ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit ako, hindi ko alam saan nanggaling yung taong grasa at bakit nirisk niya yung kanyang buhay doon mismo sa arangkadang truck, mga minamahal. Tumayo siya doon, sumigaw siya ng malakas na stop, mga minamahal. O di naka-stop talaga yung truck, pero kita mo yung pagpreno niya, gumanon yung sasakyan niya. Kaya nakabuelo naman ako, nakaalis ako sa gitgita na yun, mga minamahal. Yun ang sinasabing snare and cord of the wicked. Anytime mangyayari, mga minamahal. Pero pag iningatan natin ang ating kaluluwa, may nakalaan na bayan ng Diyos para mapahamak. Ikaw na nag-ingat na yung kaluluwa, iingatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa bahay-sambahan natin, mga minamahal, ito yung tinatawag na holy place, mga minamahal. Amen? Pag sinabing holy place, kaya sinasabing pastoral house is a powerhouse. Bakit? Andito mga manggagawa sa pangunan ng ating mahal na magulang sa Panginoon, the beloved Almeida family, mga minamahal, na nagturong manalangin. Yun ang aming tanging tungkulin, mga minamahal. Kaya pagpunta nyo pa lang dito, pagpunta pa lang, maramdaman mo na ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Pero pag upo mo dyan, mga minamahal, hawak mo yung cellphone. Cellphone. Kami nagsiselfon kami, siguro sabi nyo,
Si Brother Louie nga, kanina ko nag-cellphone. Talaga ako magsi-cellphone, mga minamahal. Kahit ako narito, ako pa rin nag-supervise sa Marilao. Ako pa rin mag-supervise. Ilan ikakagang tubig, gaano kalakas ang sound, anong nangyari dun sa ating mga sa upuan, nailagay ba ng tama. Aaprubahan mo pa lahat yon, mga minamahal. Lahat sila magre-report, sasagot pa ako. Mag-cellphone ako. Ang tanong, naglaro ba ako o ginagawa ko ang kalooban ng mahal na Panginoon? Sagot. Wala akong narinig. Wala akong narinig. Di ba? Kaya minsan kasi gaya-gaya tayo. Si Brother Louie nga, nagsiselfone, natural. Lapitan niya ako, tingnan niyo yung oras kung ano yung kakausap ko sa cellphone. Lahat na nagre-report sa akin doon, lahat ng aking inaaprubahan doon, mga minamahal. Kaya kahit nandito ako, ando pa rin ang isip ko, pero kailangan mabuo pa rin yung mensahe ko, pero isang linggo pa lang buo na yung mensahe ko. Pagdaan ko dyan kanina, wow, busy-busy yung ating mahal na kapatid. Nagsisigawan nanood pala ng NBA. Yung isa naman, bari lang, sing, 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 sing. Naglaro pa ng GML ba yun? GML? Wala akong alam sa laro na yun Bahala na kayo kung ano yung laro na yun. Ang pinag-uusapan natin, mga minamahal, ibinigay ng Diyos ang lahat ng ating pangailangan. Pero sabi ng Banal na Kasulatan, kukuha tayo ng ating bahagi. Meron tayong bahaging para sa atin. Merong oras tayong para sa atin. Merong bahagi ang para sa mahal na Panginoon at may oras ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng verse 10, mga minamahal, ang salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Ang pagnanasa o ang nagsipagnasa ay nangasinsay sa pananampalataya, tinuhog ng maraming kalumbayan. Kaya dumarating sa taong tinatawag na kalumbayan, nahiwalay sila sa pananampalataya, mga minamahal. Nawala sa front line, mga minamahal. Bakit? Dahil ang sabi, sila'y umibig sa salapi na ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Pero kung ang bagay na meron tayo, sabi ng ating nabasa, binigyan ka ng kayamanan, binigyan ka ng bahagi ng mahal na Panginoon, para ikaw ay kumain at maging maligaya at magalak ka sa bagay na ito. Subalit, huwag mong kukunin ang bahaging para sa Panginoon, ingatan mo ang kaluluwa mong ibinigay ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Yan ang iyong tanging pag-aari. Kaya sabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, ano ang magaganap kung ang ating kaluluwa, mga minamahal, ay mapahamang? Na ito ang tangi nating pag-aari, na ito ang napakalagang bagay na meron tayo ngayon. Yan ang napakalagang bagay na meron tayo ngayon, mga minamahal. Ano ang magaganap, mga minamahal? Basahin natin. Kindly po. Revelation chapter 14 verses 11 up to 13. And the smoke of their torment ascended up forever and ever, and they have no rest day nor night, who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. And I heard a voice from heaven saying unto me, Write, Blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Yea, saith the Spirit, that he may rest from their labors, and their works do follow them. God bless you po. Kindly sa Tagalog. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 14, ang talata ay 11, 12 at 13. At ang usok ng hirap nila ay magpakailanman. At sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisamba sa hayop at sa kanilang larawan. At sino mang tumanggap ng tanda ng kanilang pangalan, narito ang pagtsatsaga ng mga banal ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu upang sila'y magpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. So itong magiging kaganapan, mga minamahal, kung maalagaan natin o mapabayaan ang ating kaluluwa. Kaya nga sinasabing, death is a fact and the terminator of our eternal destiny.
katotohanan ng kamatayan, mga minamahal, at ito ang magdadala sa atin sa walang hanggang destinasyon kung mapababayaan natin o maiingatan ang ating mga kaluluwa. Sabi ng verse 11, mga minamahal, para sa napabayaan ng kanilang kaluluwa, na ito ang kanilang tinatawag na only property o tanging pag-aari. Ang sabi, ang usok ng hirap nila ay napailang lang magpakailanman at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Isipin nyo mga minamahal, walang kapahingahan araw at gabi. Pag napabayaan natin yung ating tanging pag-aari at ito ang ating kaluluwa na may lugar na patutunguhan pagkatapos ng ating buhay sa daigdig na ito. Ang sabi, maging silang mga nagsisamba sa hayop at sa kanyang larawan at sa sino mang tumanggap ng tanda sa kanyang pangalan. So itong pinangangaral ng ating beloved Evangelist Well de Almeida, the end-time prophet of our loving God, mga minamahal. Yung tinatawag na mark of the beast na anytime ay magaganap worldwide. Pero nangyayari na ito, mga minamahal. Maging isang company sa ibang bansa, mga minamahal, na halos na thousands ang kanilang employee, lahat sila meron na. At very proud pa sila na meron na sila, mga minamahal. Kaya sabi ng ating nabasa, mga minamahal, darating ang kaluwa nila ay magsasuffer, maghihirap na walang kapahingahan. At sabi naman ng verse 12, para naman sa nag-ingat ng kanilang kaluluwa, narito ang pagtitigan ng mga banal, ang mga nagsitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Ay narinig ko isang tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapalad ang mga patay na nangamatay sa Panginoon mula ngayon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sa makatuwid, minamatay na hindi sa Panginoon, minamatay na sa Panginoon. Ibig sabihin, ito ang hanggang pananampalataya, hanggang kamatayan rather, hindi na binitawan ng kanilang pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Hindi sila nagpatatak, hindi sila nakipag-compromise sa kanino man, mga minamahal, bagkos ang kanilang kausap, ang kanilang palaging hinihinga ng tulong, ang kanilang sinasampalatayanan ay walang iba, ang ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Darating ang panahon, darating din sa kanilang kamatayan, kaya sinasabing death is an equalizer. Darating din, pero magkaiba ang kanilang patutunguhan. Ang sabi, sila'y tinatawag na mapalad, silang namatay kay Kristo. Ang sabi mga minamahal, upang sila'y magpahinga sa kanilang magawa, sapagkat ang kanilang magawa ay sumusunod sa kanila. Ang para sa kanila ay kapahingahan naman, mga minamahal. Yung ginawa nilang mabuti, lalo na sa bahay-sambahan, naging seryoso sila, mga minamahal, ito ang susunod sa kanila. Ibig sabihin, ang gumagawa ng masama, hanggang sa kamatayan, ang kalalang magsabi dahil ang masama mong ginawa ay susunod sa iyo at hahatulan ka sa masama mong ginawa. Kung gumawa ka ng mabuti, hanggang kamatayan ang mabuti mong ginawa ay susunod sa iyo, ang reward mo ay kapahingahan. Sabi ng ating nabasa, ang tawag sa iyo ay mapalad. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang anong mabuti para sa atin, mga minamahal, para maingatan natin ang ating kaluluwa na ito ang tangi nating pag-aari o ari-arian. Kaya hindi po, basahin natin. The Gospel according to Luke chapter 21 verse 19. In your patience possess ye your souls. Lucas Kapitulo 21, versikulo 19. Sa inyong pagtitiis ay maipagwawagi nyo ang inyong mga kaluluwa. Basahin po natin ang supporting verse, yung James chapter 1 verse 21, English and Tagalog po. James chapter 1, verse 21. Wherefore, lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls. Dito po sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 1, ang talata ay 21. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuhan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Para maingatan natin ang ating kaluluwa, ito ang ating tanging pag-aari o ari-arian na madadala saan man tayo pupunta pagkatapos ng ating buhay, mga minamahal sa daigdig nito. Sabi ng Luke chapter 21 verse 19, sa pagtitiis ay may pagwawagi ninyo ang inyong mga kaluluwa. So yan ang ating kailangan, mga minamahal, yung ating pagtitiis. Dahil
yan talaga ang kailangan. Ang ating only weapon, mga minamahal, dahil pag hindi ka nagtiis, marinig mo kaliwat kanan, makita mo paruot parito, mga minamahal, hindi ka talaga makakatagal. Pero kapag minahal mo ang pagkahirang sa'yo, kagaya ng pagmamahal ng Diyos sa pagkahirang sa atin, ano man ang mangyari, tayo pa rin ay magtitiis at maghihintay sa pangakong pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang pagtitiis, ang tanging susi, ang sabi, upang ipagwagi natin ang ating mga kaluluwa. Kaya nilagyan natin, mga minamahal, ng supporting verse. Magagawa nating magtiis, sabi ng Santiago chapter 1, verse 21, ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at pag-apaw ng kasamaan. Tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sa pagtitiis, may pagwawagi natin ang ating kaluluwa. Pag inalis natin ang kasamaan at pag-apaw ng kasamaan, mga minamahal, ang tatanggapin natin na may kaamuan ay ang salitang itinanim. Ang sabi, dito naman may kaligtasan ang ating mga kaluluwa. Sa madalit salita, mga minamahal, nakapreserve ang ating kaluluwa, yung ating soul, na ibinigay ng Diyos para sa atin, inihanda para sa langit na kanyang inihanda sa kanyang mga tapat na anak, inihanda ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi, mapagwawagi na natin at maililigtas pa natin sa pamagitan ng ating pagtitiis at pag-alis, mga minamahal, ng mga karumihan at mga apaw na kasamaan ng ating tatanggapin na may kaamuan ang salita ng ating pinakamahal Peso Kristo. Kaya pag nagawa natin ito, mga minamahal, sinasabing tayo ay magiging walang kapintasan hanggang sa pagparito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Last verse, kindly po, maghanda na ating magpaawit, mga manugtong. The first book of Thessalonians, chapter 5, verse 24. Faithful is he that calleth you, who also will do it. Verse 23. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Dito po sa unang Tesalonica Kapitulo 5, versikulo 24, balik sa 23. Tapat yaon sa inyo'y tumatawag, nagagawa rin naman ito. At pakabalilin kayong lubos ng Diyos, di ng kapayapaan, at ang iyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagpaparito ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Purihin ang ating pinakamahal na Peso Kristo. Sabi ng verse 24, tapat yaon sa inyo'y tumawag na gagawa rin naman ito. At tapat ang ating mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon ang gagawa sa atin ito. Kung tayo ay very willing na gawin ito ng Diyos para sa atin. Sabi ng verse 23, ang gagawin ng Diyos, pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Sa makatuwid, ito ang ating magiging kalagayan. If we are very willing na gawin ito ng Diyos, gagawin ng Diyos, mga minamahal. Ang kapintasan natin ay aalisin. Ang kahinaan natin ay aalisin. Sabi ng Banal na Kasulatan, gagawin tayong banal, walang kapintasan sa pagbabalik ng ating pinakamahal na Peso Kristo. Yan ang kabuuan ng ating kaluluwa, ang ating sinasabing the only property. Tayong lahat ay tumayo at umawit sa ating pinakamahal na Peso Kristo. Hallelujah. Habang tayo maawit, mga minamahal, o meron kayong dinalang mga baguhan, dali natin sila sa harapan. Naghihintay sa kanilang ating mahal na Panginoon. Maging sa ating lahat. Ang ating mahal na Panginoon ay naghihintay, mga minamahal. Siya ang tanging daan, ang buhay, at ang katotohanan. Siya ang ating patnubay, siya ang ating gabay, siya ang ating buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, ang tanging Panginoon magpakailanman. Tayo po'y umawin. Hallelujah. May kaguluhan ang landas, walang patutunguhan, kaibigan. Ano kaya ang kahantungan? Ano ang ating kahahantungan? Ngunit salamat, ako'y natagpuan, binigyan ng kapayapaan,
meron tayong tagumpay. May pagwawagi natin ang ating mga kaluluwa. Siya ang aking Hallelujah. patnubay. Dahil siya ang ating patnubay. Siya ang ating gabay. Gabay. Siya sa akin Siya sa atin ang nagbigay ng buhay. Thank you so much. Oh Lord God, siya yung binigay ng buhay. Si Jesus ang katotohanan. Si Jesus ang daan. Siya ang tanging Panginoon. Panginoon, magpakailan Ang ating pinakamahal na Jesus, ang tanging Panginoon magpakailan. at ngayon sa aking buhay, sa tuwina Siya ngayon, sa tuwina sa atin na nagbabantay. nagbabantay. Ang pag-ibig niya Ang tunay. pag-ibig niya tunay na walang Ang pag-ibig ng kapantay. ating Diyos, tunay at walang kapantay. Hindi na Hallelujah. ako mangangamba. Si Ang Jesus ating pinakamahal na Beso Kristo. laging Siya na ang kasama. lagi nating kasama. Siya'y aking at ako'y sa Thank you so much, Lord God. Thank you, dearest Jesus. Siya ang ating patnubay. Siya ang aking patnubay. Sabihin natin siya ang ating gabay. Hallelujah. Thank you so much, oh Lord God. Gabay Siya sa akin ang nagbigay ng sa buhay. akin ang nagbigay. Thank you so much, oh Lord. Kaya tayo tinawag na kaluluwang magbuhay. Ang ating Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay. Si Jesus Si Jesus ang katotohanan. katotohanan. Si Jesus ang daan. Si Jesus ang daan. Siya ang tanging Panginoon magpakailan. Hallelujah. Siya ang ating patnubay. Hallelujah. Siya ang aking patnubay. Thank you so much, Lord. Siya ang Ikaw ang aming patnubay. Ikaw ang aming gabay. gabay. Ikaw sa amin ay nagbigay ng Sa buhay. akin ang nagbigay buhay. Hallelujah. Thank you so much, Lord God. Si Jesus ang katotohanan. Si Jesus ang daan. Siya ang tanging Panginoon magpakailan. Second stanza po. At ngayon sa aking buhay, sa tuwi na siya'y nagbabantay. Hallelujah. Sa aking buhay, Ang ating Diyos, sa tuwing sa tuwi na sa atin ay nagbabantay. siya'y nagbabantay. Thank you so much, dear Ang Jesus. pag-ibig niya'y tunay na walang Thank you so much, Lord God. Sa iyong pag-ibig, tunay na walang kapat. hindi na ako mangangamba. Tayo hindi na mangangamba. Si Jesus Ang ating Diyos ay lagi natin kasama. kasama. Siya'y akin at ako Hallelujah. Hallelujah.
sa Thank you so much, Lord God. Hallelujah. Siya ang aking pagtubay. Hallelujah. siya ang aking Hallelujah. patnubay. Siya ang aking gabay. Thank you so much, Lord God. Ikaw ang aking gabay. Para may Lord. Ikaw ang sa akin ang bigay Sa Hallelujah. ang nagbigay. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Si Jesus ang katotohanan. Si Jesus ang Siya ang tanging Panginoon. siya ang Ang ating tanging Panginoon. Magpakailan. Hallelujah. Siya ang ating pagtubay. Hallelujah. Hallelujah. siya ang aking patnubay. Siya ang aking gabay. Siya sa akin ang nagbigay. Yes, thank you so much, so Lord God. Sa buhay na ikaw ang nagbigay. Si Jesus ang katotohanan. Si Jesus ang daan. Siya ang tanging Panginoon magpakailan. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamalapit na ating beloved co-preacher, Brother Joey, para sa ating mga pinagpalang baguhan. Hallelujah. God bless you, beloved ordained preacher Louis Angeles. Maraming salamat sa banal na mensahe ng ating dakilang Diyos. Sa ating minamahal na mga bisita, mga baguhan, ating live webcast viewers, mapalad po kayo dahil narito po ang Diyos mismo, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang nagdala sa inyo dito sa banal na gawain. Kaya nga, yung tanging pag-aari natin, ang ating kaluluwa, mahalaga sa paningin ng ating dakilang Diyos. Kaya nga, siya mismo ay namatay sa krus ng Kalbaryo para po sa ating mga kasalanan. Kaya nga, narinig niyo po ang mga buhay na patotoo. Nagpapatunay na tunay ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos sa mga dakilang himala na ipinatotoo ng mga tapat na Kristiyano sa JMCIM. Mga minamahal, ito'y katuparan na ipinangako ng Diyos. Tapat siya sa kanyang pangako. Kung ibibigay niyo ang inyong buhay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, isuko niyo ang lahat sa ating dakilang Diyos, ikaw rin ay pagpapalain. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Kailangan mong sumampalataya sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit, nagpahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo. At nabuhay na maguli upang patunayan siya ang nag-iisang Diyos. Wala nang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pangalawa ay ang pagsisisi. Kailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan at iwanan ang makasalanang buhay na hindi mo na kailanman babalikan pa kapag nakita ng Diyos na talagang sinsiro ka at tapat upang magbago, upang maging banal at matuwid, tutulungan ka niya. Ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ito po ay upang mapatawad ng lubos ang iyong kasalanan. Ang pang-apat ay ang bautismo ng banal na Espiritu. Yamang pinatawad ka na, banal ka na, ang banal na Espiritu naman ay sasayo. Babautismo ang Kanya, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pag sumayo ang banal na Espiritu, mga minamahal ko, ng sinasabing the only property
ang iyong kaluluwa. Nakahanda na sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Doon tayo sa langit, sa mansyon, wala ng kalungkutan, wala ng kahirapan. Doon ay pawang pagpupuri, pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, magpasawalang hanggan. Acts 2:38, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Gawa 2:38, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapapatawad ng iyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya sa mga oras na ito, itaas niyo po ang iyong dalawang kamay bilang pagsuko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ibaba niyo, pumikit po kayo at yumuko bilang pagpapakumbaba sa ating dakilang Diyos na buhay. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Taos puso, mga minamahal ko, sabihin niyo po, dakila at mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay isang taong makasalanan. At ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking nagawang pagkakasala sa iyo mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi po ako ng kapatawaran sa iyo, dakilang Diyos. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kami naman po ang manalangin para sa inyo. Opo, mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Malapastor, Evangelista Wildy Almeda, your end-time prophet. Salamat po sa mga kaluluwang ito na taos-pusong tumanggap sa iyo. Patawarin mo po sila. Isulat mo ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Iligtas mo po sila 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Pangawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na isagawa na po. Kayo po'y lubos na sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Taos-puso nagsisi sa kasalanan, patatawarin kayo ng ating mahal na Panginoon dahil tinanggap nyo na siya bilang sariling tagapagligtas. Ang pangatlo po, yung bautismo sa tubig. Upang lubos po na mapatawad ang iyong kasalanan, kailangan yung ilubog sa tubig, bautismuan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kaya huwag po kayo lumisan sa banal na gawain na hindi na bautismuan upang makumpleto po ang una, pangalawa at pangatlong reglamento. At ang pang-apat po, kung kayo'y magpapatuloy, dumalo ng dumalo, patuloy na sumamba sa Espiritu at katotohanan, doon po makita ng Diyos na ang pananampalataya nyo ay lumalago, ang banal na Espiritu. Yan po ang pinakaregalo sa inyo, sa iyo ang banal na Espiritu. At pag sumayo ang banal na Espiritu, mapalad ka sa lahat ng mapalad dahil may kapangyarihan ka sa lahat ng kasamaan, lalo na po sa panahon ngayon. At idaragdag na lamang po ang lahat ng ating mga pangangailangan kung masunod natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yamang ipapatotoo mo ang kabutihan ng Diyos, anyayahan niyo po yung mga kaibigan niyo, lalo na po yung mga unsaved loved ones, ipatotoo nyo na ang Diyos ay mabuti.
ang Diyos ay umibig sa inyo, kaya ipamahagi nyo ang salita ng Diyos. Pagpalain po ng ating mahal na Panginoon at magpatuloy po tayo, mga minamahal ko. Amen. At tayo dadako ng mga minamahal ko sa ating mga pangangailangan, prayer for the sick. Ibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Rob Blanco. Amen. God bless you, my brother preacher, brother Joey. Magkaisa pa tayo mo minamahal. Dumalangin para sa ating mga pangailangan. Magsisipo muna tayo. Mapagpala po namin Diyos sa mga Panginoon sa lahat. Pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pangunang dalangin na aming kagalang-galang malapastor. Beloved Noble Evangelist Walde Estrada Almeda, kami po ay naniklot sa iyong harapan. Mahal po ay nagpapakumabat, nagsisisi sa lahat ng aming pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Patawarin mo kami at tulungan mo po kami, mahal. Masunod po namin lahat mong kautusan at maging handa sa iyong pagbabalik. Gamitin mo rin po kami, mahal Panginoon, bilang ilaw at sin sa libutan. Ito habang kami pinag-antay sa iyong pagbabalik, mahal Panginoon, sa pagligtas pa ng maraming kaluluwa, mahal Panginoon, kung hindi ka nagsugo na yung totoong propeta, totoong mga lingkod mo, mahal Panginoon, hindi ka namin makikilala ng lubusan. Pinagpahalam kami, mahal Panginoon, aming ngayon taglay ang buhay na walang hanggan at ang lahat ng pagpapalay binubus mo sa amin, mahal Panginoon. Salamat po sa patuloy na kalakasan, mahabang buhay namin magkinigan, mahal Panginoon. All the beloved children, mahal Panginoon, lahat ng pagpapalang pinangako mo, spiritual, physical, material, pagpapala upang patuloy mapapalaganap ang nag-isang ebanghelyo sa buong kinapahal ay binubuhos mo sa buong sambayan, ginagal magulas, ay lubos mo namin pinasalamatan, mahal Panginoon. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin niyo banal na pangalan. Mga minamahal, ilahas po natin ating mga sarili, mga minamahal, isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan na may karamdaman o natin nakataas ang ating mga isang kamay, mga minamahal, as o sa ating ulo nakapatong mga minamahal, isa nating kamay. Isipin po natin ating kagalang-galang, mahal pastor, naglehans po sa ating mga minamahal. Hallelujah, maging sa ating mga loved ones, kung may mga karamdaman sila, may mga problema, sa lahat, mga kapatiran sa buong mundo, mga minamahal. I-cast out po natin lahat mga sa mga espiritong karamdaman, problema, bisyo, sa pangalan ng Diyos, cancer, leukemia, asthma, diabetes, ketong, AIDS, leprosy, COVID-19, lahat ng uring karamdaman, homosexuality, lesbianism, marital problems, financial problems, spiritual problems, cast out, unbelief and doubts, carnality, body being glory, pride, lust, covetousness, materialism, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, cast out, demons of poverty, cast out, in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be healed. Problems also right now in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal Panginoon, sa dakilang kapangyarihan na pinagkaloob mo sa amin. Katugunan mo po sa lahat ng ay mga dalangin, sapat narito ang totoo mong propeta, mahal Panginoon, ang panalangin ay nakakabot sa iyong trono. Hallelujah, purihin ka, mahal Panginoon. Bilang pasalamat sa ating mahal Panginoon, minamahal, isigaw po natin ang hallelujah, praise the Lord. A million times siya na pagpupuri sa ating mahal Panginoon, sabay lukso. Sabay-sabay po tayo. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. We love you. We love you. So much, Lord Jesus. Hallelujah. Purihin ka, mahal Panginoon. Glory to God. Purihin ang ating mahal Panginoon. At tayo mapuitad ako sa ating manaw sa mismo minamahal through our beloved ordained preacher, Dr. Rick Alarcon. Amen. Kalabas po, ordained preacher, Brother Ralph Blanco. At mga manas, sa ating po mga mahalagang announcement, may lamang ito sa mga bagong po, sa mga bisita po, at sa inyo po ay minawalang webcast viewers, ang ating pong mga banal na gawin po, this coming Wednesday po, ito pong darating na Miyerkules po, 1 p.m. up to 6 p.m. po ang ating pong live webcast service. At sa Friday po, Biyernes po, same time din po, 1 p.m. up to 6 p.m. po. And every Sunday po, from 10 in the morning of Sunday, up to 4:30 in the afternoon. Nyo po panoorin sa pamagitan po ng Facebook page, JMCM Central, live stream, and also through our YouTube channel, JMCM TV po, mga minamahal. Ating pong website, www.jmcm.org. Mga yan po updated po, mga minamahal. Yan po mga mabisita yan. At gano'n rin po, ating po mga linya ng telepono, 837-2919. Maaari po kayong tumawag sa mga nais po magpapanalangin, mga minamahal. At dahil nais po magpapaya po, 837-9194 and 8375-1148. Mga for prayer and counseling, available po yan sa loob po ng 24 oras po. Naka-flash po, inyo lamang pong copy
kopyan. For our TV program po, ang Jesus Miracle Crusade ay napapalabas po tuwing Sabado po ng gabi ang ating pong TV program mula po alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12 sa ating gabi. At ating naman pang radio program, ang Jesus Miracle Hour. Ito po yung gabi-gabi mga minamahal sa DZME, Radyo 1, 1530 po, 1530 kHz AM sa inyo po mga radio dials. Sa mga nag-nais po ang patuloy po magkaloob po through our bank account po. Yan po yung patuloy po mga minamahal sa BDO, Favorite Ones, Banco de Oro, Favorite Ones. Ito po isa pang savings account at ang pangalan po niya is the whole name of our ministry, Jesus Miracle Crusade, International Ministry or Jesus Miracle Crusade, or the acronym JMCM or JMC po mga mala. Yung pong copy na lamang po ang sa mga hindi po pagkabisado, yung pong numero 000-3902-68577 sa patuloy na pong pagbibigay at po mga pledges, vows, tithes and offerings patuloy po. Lalo po natin may papalaganap ang turin at nag-isang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong mundo. At akin na po inihanihan ang bawat sa tumayo. Kindly po, tayo na po tumayo at atin na po ang bigyan daan para po sa panguna sa panalangin. Sa ating bagay sa ating minamahal na kapatid, beloved Brother Johnny, my beloved co-preacher. Amen. Praise the Lord. God bless you. Beloved Ordained Preacher, beloved Dr. Rick Alarcon, mga minamahal. Tayo po ay manalangin, dakila at mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus, at sa undalangin naman ginagalang at minamahal na Pastor, Evangelista Wilstrada Almeida, ang iyong propita sa huling kapanahunan, malapay noon. Kami po ay taos puso na nagbupuri at pasalamat sa matagumpay at natapos yung banal na gawain, iyong pinagpala at nilangisan. Maraming salamat po, malapay noon sa Ebanghelyo ng Kaligtasan, naming napakinggan at lalong higit sa lahat sa iyong matamis at banal na presensya na patuloy namin nadarama sa tuwi-tuwi na at sa aming pag-uwi, gabayan mo po kay pangingatan para tingin mo kami ng malwalhati sa aming tahanan, ilayo mo kami sa lahat ng magawa ng kaaway at patuloy mo ibuhos ang masaganang biyaya at pag-iingat sa lahat ng mga kapatiran, sa lahat ng mga webcast viewers sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of my sweet Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with love. Oh, I love you with love. Yes, I love you with love of the Lord.
the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I send my word and heal your disease. I am the Lord, your healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, our healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, our healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, our healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, our healer. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Mga minamahal, ingat po kayo sa ating pag-uwi. Praise the Lord.